pahayag ng dalawang retired Supreme Court Justices laban sa mga members ng Congress, specifically yung Committee on Justice. Una, si retired Justice Adolf Asconia na hindi pwede yung ginagawa nyo para kayong nag-fishing expedition, sabi niya. Pakinggan natin ha. Try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So, it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. They should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So, it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. They should not try to improve. Yan ha. Retired Supreme Court Justice na yan ha. Na hindi pwede yan kung ano yung ebidensya na isinabit ng complainant, yun lang ang busisihin ng Committee on Justice para i-determine nila kung mayroong probable cause. Wala. Ang ginagawa ngayon, nag-i-issue sila ng subpoena para mag-produce ng mga iba't ibang ebidensya kagaya ng bank records ni VP Sara. So, yan po ang rason kung bakit si VP Sara mismo nag-file ng petition, yung grupo ni Attorney Israelito Torrio nag-file ng petition na salamat naman at mabilis na umaksyon ang Korte Suprema, mayroon ng order sa House Committee on Justice na sumagot sila in 10 days, non-extendable. Then after that, ayun na, hintayin natin ang decision kasi humihingi ang kampo ni VP Sara at ni Attorney Torreon ng temporary restraining order para mapatigil ang ginagawa ng mga members ng Committee on Justice. I don't know, abogado. Abogado naman si Congressman Luistro. Sino pa ba yung mga abogado dyan? Si Congressman Rufus Rodriguez, abogado. Kailang, bilib ako kay Congressman Rufus Rodriguez dahil siya ang mga kumukontra sa hindi magandang nangyayari doon sa sa Committee on Justice. Example, itong si Ridon, Congressman Ridon. Kung ano-ano ang hinahanap na dokumento. Sinupalpal siya ni Congressman Rufus Rodriguez dahil abogado ito na. Hindi pwede. Huwag mong isubpuena ang isang law firm na mag-submit ng mga dahil may confidentiality between the lawyer and his client. Kaya, ayun, nasusupalpal. Ano pa? Tinatanong, ibig nyo sabihin ito, Rufus Rodriguez ibig nyo sabihin yung fourth complaint, walang naka-attach na annexes? None, Your Honor. Wala daw, wala. This brings us dito sa pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito, siner ni MJ Kiambao. Basahin ko I think some dubious members of the House of Representatives purposely embarked on a defective and questionable impeachment proceedings so that the same will be ultimately dismissed or declared unconstitutional by the Supreme Court. I don't think it is intentionally designed to favor or absolve VP Sara. There might be something sinister, not noble, behind it. Sinasabi niya dito na parang, ito, opinion ko lang ito sabi niya. Ito. I hope, sabi niya, this thought is not validated by reality.
I still know a lot of members who are ethical, righteous, and irreproachable. Congress should wake up, examine its conscience, and do the right thing. Your historical reputation of honor, dignity, and patriotism have been tainted. Observe the electoral process. Do not disqualify your political opponents through the dubious underhand method of impeachment without legal basis. It is not too late to manifest your love for God and for the country. Ang sinasabi, opinion lang ito ni Justice Tiham is sinasadya daw na maging defective para ma-declare constitutional. Kasi nga yung nakaraan na unconstitutional, kailang may natanggap. Parang ganon. Yung sinasabi niya, may matanggap. So ito ngayon, baka may matatanggap ulit, kailang mababasura ulit. Kaya uulitin na naman nila sa 2027. Kailang opinion niya lang ito. Na sana hindi totoo sinasabi niya. So, ito dalawang Supreme Court Justices nagsasalita na laban sa mga ilang-ilang members ng Kongreso. Hindi naman lahat, sabi niya. Kaso, ako naniniwala rin ako na merong mga matitinong members ng House of Representatives. Sample na lang Congressman Toby Chanco, Congressman Edgar Erese, yung mga Duterte Congressman, Isidro Ungab, at marami pa. Kailang, may mga ilan-ilan na iba ang tinatarget. Mayroong dubious motive, may sinister motive. So kung ano man yun, obserbahan na lang natin. So, sana, desisyonan kaagad ng Supreme Court yung petition ni BP Sara para, kasi baka mamaya iakyat na doon sa iakyat na sa Senado at magkaroon na ng trial, baka ongoing on trial, saka lang magdesisyon. Sana bago mag-trial is may decision ng petition kung i-stop o hindi. Sa isang ambush interview sa Davao City, tinanong si BP Sara anong masasabi niya sa mga rumors, haka-haka tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Nako, I don't know, anong tingin niyo? Ako, nagtaray, warag nagmaldita na naman siya. Nakakatawa itong ating BP Sara. Pansinin nyo, yung mannerism niya. Good luck sa kanya. Thank you. Oh. Good luck sa kanya. Thank you. Sarap. Good luck sa kanya. Thank you. Oh. So, hindi na na-post, na-isama dyan yung anong masasabi nyo sa good health. Diretso na lang. Ipinakita lang yung parang may tumatakbo sa isipan niya bago sumagot. Ang gaba, dili magsaba. Nirisi gaba, oh. Good luck sa kanya. Romanis. Kaya may mga nabasa akong nagmaldita. Ito, Modesto Anchita pa niya. Maldita yun. Sabi niya. Ganon din yung tingin ko. Minaldita. Kailan ba yung meron siya siguro, nung nagsisimula yung impeachment proceeding, may media na naman na, Bibi, manimaan ka ba sa, yung palang statement ni PGMA tungkol sa, yung announce daw, ni BP Sara, kanyang presidency, very early is time of reflection. Dapat pag-isipan. So, tinanong siya ng media, BP, nakapag-reflect na ba kayo?
tungkol sa pahayag ni PGMA. Sabi niya, hindi man para sa akin yun. Sabi niya, para sa mga kongresista man yan. Tapos gumanon siya, ginusuan yung tapos ito, iba naman ang kanyang nag-breast out na. So, kailan ba titigil itong rumors? Kasi sa ngayon, April 9, araw ng Kagitingan celebration, all over the country may mga celebration yan. So, sa Davao City, ayun, nag-attend si BP Sara, siyang nag-lead sa ceremonies. Every year natin yung ginagawa. Okay. Maalala ko rin, nung nasa active service pa ako, nakaka-attend din ako niyan sa mga April 9, araw ng Kagitingan celebration. So, usap-usapan ngayon sa social media, yung mga post ng mainstream, ABS, TV5 at GMA. May pinapakita silang live kunuhay. Kaya lang yung mga marurunong tumingin, ako kasi hindi ako marunong, ano na yan? Throwback na yan. That was 2025. Basta i-google nyo, sabi doon. Basta ang napansin ko doon, ang Pangulo, doon sa naipost ngayong araw is, ano pa siya? Mataba pa siya. Hindi yung... Kasi sa isang interview, inamin ng Pangulo na talagang, hindi, si Claire Castro para, inamin niya na pumapayat ang Pangulo dahil sa pagkain, hindi na siya nakakakain ng gusto niyang kainin dahil sumasakit daw ang tiyan kung basta siya kain ng kain. Kaya, ang tunay kalagayan ngayon ng Pangulo is payat. Sinasabi naman ng Pangulo na pumapayat siya dahil sa kanyang lifestyle change. Hindi kagaya nung una, pinipili na daw niya. Kaya sa ngayon, payat ang Pangulo. Kaya lang doon sa pictures o video na ipapakita ngayon, araw ng Kagitingan Right sa Bataan, ano siya, mas okay yung ano niya, bilog pa yung katawan niya. Kasi nung, malala ko, kampanyahan nung 2022, talagang sulit yung pangangatawan niya. Kasi sinasabi niya, nag-exercise siya palagi, kumakain siya ng tama. Kaya lang ito, lately, yung sakit niya na diverticulitis, ano pala yan, sakit dito sa intestine, nahirapan siyang magbawas. Kaya, masakit daw. Sa interview, sinabi ni Auntie Claire is mataas daw yung level of pain ng Pangulo kung makakain siya ng masama, lalo na yung mamantika. Sumasakit, kaya iwas siya sa pagkain. So, sana nga, kung ano man yung rumors na yan, ako, dasal ko, sana gumaling ang Pangulo matapos niya ang kanyang termino. Pasensya na, yung mga nagwiwis ng kung ano-anong wish, yung kay Cara David, hindi yan ang utos ng Panginoon. So, let's see. Marami ng atat na atat. Ano daw sila, magpaparty, mag-ihaw ng baboy, magbunye, ano ba naman yan? But anyway, hindi natin sila masisi, kanya-kanyang ano. Sabi nga ni Professor Clarita Carlos, nag-comment siya, nag-post, nasaan na yung pagkatao natin? Bakit tayo nagbubunyi sa napapabalitang malubhang sakit ng isang tao? Sinagot siya ni Kipicho, sabi niya na hindi mo yan masisisi kay kung ang pagkawala ng isang tao na magbubunga naman sa pagkatigil ng kanilang kahirapan, hindi mo yan masisi. Katulad nung namatay si Hitler ng World War II, grabing na biktima dahil sa pamamaraan ni Hitler. Kaya nagbunyi ang